Alright mga minamahal, anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ngayon nga po, pag-uusapan natin, dahil nga po itong si Kibuloy, abay gusto na pong kunin ng United States of America. Talaga nga namang na-double kill itong si Kibuloy. Ang kaso kasi, merong kaso sa Pilipinas itong si Kibuloy na same din ang kaso doon sa United States. Ang pinagkaiba nga lang is yung sa fraud and money laundering. 'Di ba? Yung pagpupuslit ng dolyar papunta dito sa Pilipinas at yung pamimeke ng visa. Which is yan po siguro yung pinag-uusapan as of the moment ng Department of Justice. But anyway, sige, basahin natin to mga minamahal. Philippine Envoy, U.S. seeking Kibuloy extradition. The United States is seeking the extradition of detained televangelist Apollo Kibuloy, who aside from being tried in Philippine court is wanted by the Federal Bureau of Investigation for sex trafficking and bulk cash smuggling. Talagang tama yung sinabi ni Kibuloy no na pinag-aagawan daw siya ng mga babae. Ng mga babae ba ang nag-aagaw sa'yo? Or pinag-aagawan ka ng korte? Korte sa Amerika at korte sa Pilipinas. Ang yabang kaya ni Kibuloy, no? Na kaya daw siya sinampahan ng tawag dito ng sex trafficking, human trafficking kasi madami daw pong mga babaeng in love daw po sa kanya. Like, talaga ba? Mga babaeng in love sa'yo? Diba? So ngayon, mga minamahal, sabi dito, I'm confirming documents sent to DOJ, Department of Justice, Jose Manuel Romualdez, Philippine Ambassador to the United States, said in a text to the Inquirer, documents pertaining to the extradition request were sent to DOJ. So, ganito kasi yan. Parang Geopard, nakalimutan ko na yun. Parehas kasi ang kaso. So, ganito, nung June, nag-request ang Amerika, ang United States of America dito sa Pilipinas. Ngayon, ano yung request nila? Na i-extradite nga itong si Kibuloy. Alam naman natin na meron tayong extradition treaty simula pa noong 1994. Kasi may mga pagkakataon, 'di ba? O kunyari, may Pilipinong wanted. Kunyari, wanted si Mima. Nagtago ako doon sa US. Dahil nga meron tayong extradition treaty, pwedeng gamitin ng Pilipinas yon. Magre-request sila doon sa Amerika. For example niyan si Atong Ang, 'di ba? O kasong plunder panahon ni ERAP. Lumipad ng ibang bansa, pero ano yung nangyari? Because of extradition treaty, nahuli sa Las Vegas at pinauwi dito sa bansang Pilipinas. So, sa madaling sabi, ang extradition treaty ay, pagbabalik ng mga taong kriminal na wanted sa ibang bansa, wanted sa Pilipinas na tumakas papunta sa ibang bansa. So, ngayon, ganun din po kasi ano lang yan vice versa lang yan. So, merong wanted doon sa US, 'di ba? Na nandito ngayon sa Pilipinas, which is itong si Kibuloy. Kaya gusto nila itong kunin. So, yung State Department ng United States of America, mga minamahal, nag-request dito sa Department of Foreign Affairs. So, ngayon, ano lang yan transmitted signal lang yung ginagawa nila So, ngayon, ito si State Department, nag-request sa Department of Foreign Affairs. And itong si Department of Foreign Affairs, nag-request sa Department of Justice. So, yung desisyon at the end of the day ay dito po sa Department of Justice. So, para sa akin, kung ako yung tatanungin, forthwith, mahirap ang hustisya sa Pilipinas. Forthwith, dalhin na lang agad si Kibuloy doon sa United States of America nang mabigyan ng sapat na hustisya. Biruin ninyo kawawa yung mga batang niloko ni Kibuloy. Pinagmalimos doon sa Amerika.
Tapos yung pera, yung nakokolekta nilang pera, pinapangluho niya. At ang malala pa dito, mga minamahal, yung mga minor na mga balingkinitan, magagandang babae, abay kanyang ginagamit almost 200 women. 'Di ba? Ang di umano'y nabibingo ni Kibuloy. Dahil mabango daw po ang Palmolive, 'di ba? Pinagsa-shampoo, hinihilot siya tuwing 3:00. So, alam niyo itong kaso ni Kibuloy, hindi lang 'to basta-basta eh. Sex trafficking, engaging sex minors, fraud, money laundering. So, dapat talaga itong si Kibuloy ay binibigyan ng lecture, tinuturuan. Kasi hangga't dito naturuan yan, lumalaki ang ulo. Well, at least parehas kayo ng best friend mo, 'di ba? Na si Digong, nauna nga lang si Digong, doon nga sa The Hague, doon sa the Netherlands. Alright, basahin pa natin. The U.S. government has been seeking Kibuloy's extradition since June. Kagaya nga ng sabi ko sa inyo, nung June pa nag-request. So, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, however, said the Department of Foreign Affairs has not received any request for Kibuloy extradition from the United States. O, paglilinaw niya na, walay pa daw. Oo, naay pa Jude. So, Dominic Lavagno, the fourth, the DOJ spokesperson also clarified that the person cannot be extradited from the Philippines while a criminal case against him is still pending in the court. So, sa madaling sabi, medyo matutuwa pa dito sa part na to si Kibuloy. Kasi yung kanyang kaso dito is still pending. Hindi pa siya nahusgahan kung guilty or not. Pero kung ako yung tatanungin, dahil same lang din naman yung kaso niya sa Pilipinas at doon sa United States, bakit hindi nyo na lang ibigay para wala na kayong problemahin at yung Amerika na ang mamumroblema sa kanya? Dahil sa Pilipinas, sobrang mailap ang hustisya, lalo pat sa mga taong mapepera. However, Clavano noted that the court also have the power to act on the cases with urgency. So if circumstances warrant, we may move to resolve proceeding in order not to unduly delay a valid extradition request. So good. So, Kibuloy, founder of the Philippine-based Church Kingdom of Jesus Christ, KOJC, claimed that claims to have 7 million followers, pero in reality, mukhang nasa 100,000 lang sila, was popular televangelist who wielded political influence until his arrest for human trafficking and abuse in September 2024. So, he served as a political advisor then President Rodrigo Duterte, who is now facing charges for crimes against humanity before the International Criminal Court. So, huwag kayong mag-alala, magsasama din sila, magkaibang selda nga lang. Doon sa The Hague, the Netherlands, over his crackdown on drug suspect. Best friend nga naman talaga sila. Kibuloy, who calls himself the appointed son of God. So, ang appointed son of God ay ikinulong dito sa jail ng Pilipinas. Naku po, grabe tong appointed son of God na to. Nakakatawang isipin, ano? Mga minamahal, may kakaibang hinaharap. So, he is facing separate charge of human trafficking before Pasig City Court and sexual abuse before Quezon City Court. Alright, mga minamahal, hindi na natin kailangan basahin yan lahat kasi pinaliwanag na at napanood na natin yan sa mga nakaraang hearing. Pero the point of view here is kung ako yung tatanong-tanong, and then why not? Diba, ibigay si Kibuloy sa United States para mabigyan ng sapat at dapat na hustisya. Dahil dito sa Pilipinas, sobrang elap. Pag may pera, malaya ka. Mabilis ang paglaya basta may pera ka. Alright, mga minamahal kayo. Ano yung masasabi ninyo? Para sa akin, well-deserved. Diba? So, yun po. Kayo, mga minamahal, comment lang kayo.
please share, and subscribe. And also, mga minamahal, don't forget to click the subscribe button and hit nyo palagi ang notification bell. Syempre, para laging nagdo-notify yung mga video na ina-upload natin time to time, di ba? At yung mga comments ninyo, binabasa ko yan. Huwag kayong mag-alala, mga minamahal. So, yun lamang po. It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.